ano pa yung silbihin bilang magulang ko. Bilang magulang is yung mga anak natin na pinapagkunan natin ng lakas. Kasi kailangan mo maging malakas. Bilang isang ina, lahat ay kayang isakripisyo. Mapunan lang ang pagmamahal para sa kanilang mga anak. Hanggang saan at kailan masusukat ang pagmamahal ng isang ina? Tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Ate Jessa at ng kanyang pamilya. Hello mga ka-inspiring! Ayan, nandito na po tayo sa ating panibagong misyon. Kina ate, ano pong pangalan niya ate? Jessa May. Ayan, kina ate Jessa May. Ayan. Ngayon po, panibagong misyon ng ating matutulungan. Ayan, nakita po namin sila ate na bitbit ang kanyang anak. Yung ano pong pangalan ng anak niyo po? Alaysa May. Ayan, Alaysa May. Bali, nakita po namin si Alaysa May. Ano pong nangyari po sa kanya? Nagsimula yan nung July 5, kasi birthday niya ng July 4. July 5 lang hanggang gabi, nilagnat siya. Tapos, tumirik yung mata niya. Talagang nakagat na nga niya yung dila niya, idugo. Anong dinagtaranta na kami lahat. Nila sa ospital. Tapos, 12 days kami doon. Hindi kami palabasin ng doktor hanggat wala kaming appointment sa Batangas Hospital. Kasi kasagsagan din ng pandemic doon. Tapos, ang kanyang findings dyan sa kanya sa Sebastian Hospital, meningitis. Tapos hindi nila maano kung ano talaga yung ano yun. Kaya nagkaroon second opinion daw. Pumunta kami ng Batangas. Then kami doon, pa-check up kami. Ang sabi ng doktor is cerebral palsy and generalized epilepsy daw yung kanyang sakit. Kaya hanggang ngayon di pa siya nakakapagsalita. Ang alam niyang salita is mama, ma at pa. Bali, ano po ba yan? Since birth po ba, ganyan na po siya? Hindi napansin na po ba kayong... Normal din po yung kanyang newborn. Wala pong lumabas sa ano. Kaya nagtaka na lang kami bakit biglang ganon. Ayan, meron po ba kayong history baka sa pamilya or sa ibang kamag-anak? Wala naman po. Wala po talaga. Bali, ilan po yung anak niyo ate? 3. Ba siya po, pang ilan niyo po? Bunso. siya At po yung- nag-iisang babae. Ilan taon na nga po si... Magsisik siya ngayon July 4. si Six? Kayo po, ilan taon na po? 32. 32. So, di ba hindi halata kay ate? Ang ganda. Pero yung asawa niya po, kasama niya po? Nagtatrabaho siya ngayon doon. Construction. Tapos pag walang mana siya gabi. Sa dagat. O, di ba napakasipag ni kuya? Kamusta po yung pamumuhay niyo po sa pang-araw-araw? Ayos naman. Sapat naman yung kinikita sa pang-araw-araw. Kaso nga lang, ang request lang sabi sa Batangas nung pumunta kami doon nung year 2021 is ang kailangan ng anak ko ipa-MRI with contrast at EEG. Ay, kaso nga lang, wala. Gaya po niyan, nagtatrabaho po si kuya. Magkano naman pinikita po ni kuya? Pag sa sa mga construction, sa bahay-bahay lang, 600 a day. 600. Sumasapat naman po ba siya sa mga pangangailangan niya sa araw-araw po? Sapat naman, kaso nga lang, pag nagkasakit yung anak namin, kasi pag nilalagnat, pag nilalagnat po yung bata na yan, tumitirik po kasi yung mata niya. Ano po ginagawa niyo po kapag ganun po? Ay, yung una na hindi pa namin alam kung paano solusyonan yan, talagpa kami. Punta kami sa Hilot. Talagang doon ko nakita yung anak ko na parang wala na. Kasi talagang iyak kami doon. Nalangin na kami na, anak, laban lang. Sabi ng papa niya, laban lang, anak. Kasi nga, iba na talaga. Talagang lupay-pay na siya. Ang labi niya, violet na. Tapos nung pinasa namin ang tubig siya, doon nakita, ko na at kailangan lang siyang, pag sobrang nilagnat niya, may handa na kami batya na may towel, misa may yelo, para punasan, yun umaampat. Kumbaga, kailangan pag nagka-sinat-sinat siya, automatic may nakaready na. Naka-ready na kagad na na pang-ampat sa pagtirik ng madaya. Kaya minsan, kapag yung may sakit yung anak ko na yun, hindi ko na ito naiintindi, hindi ko na sila napapasok. Kasi nga, wala, magdamag kami puyat Dahil kailangan, focus ka sa kanya kasi biglang baka tumirik ang mata, tulog ka. Pero meron naman po siyang tinitake na medicine. Dati po, nag-maintenance siya ng ng gamot.
pinamorbital Apo. na kaso nga lang po, hindi na siya nakatik ng kanyang maintenance kasi kailangan pa daw siya i-check up ulit ng neurologist. Mm-mm. Eh hindi naman po ganun kalaki yung kita ng asawa ko para makapunta kami ng Batangas. Apo. Kailan po ba yung huli niyong pa-check up sa kanya? Last 2021 pa. 21. Oo, ang tagal na rin pala. Tapos after nun, wala na po siyang sumunod na follow-up check-up. Dito na lang po sa pag nililagnat na lang siya sa district hospital pero yung neurologist wala pa po talaga. Opo. Bali, gano'n po kadalas siya po kapag sinusumpong gaya po niya, nilalagnat po siya. Tuwing kailan po yun? Minsan po matagal minsan kasi minsan nga kasi nga matakot na siya kumain, may binibilhan ng vitamins. Pero pag minsan po talagang magkasunod na buwan, talagang hindi maiwasan kasi minsan uso ngayon po yung trangkaso. Oo, yun po. Kasi ito, pag siya nilagnat, namapit siya doon, hawa agad siya. Okay. Ganun siya ka-vulnerable, mahawaan agad. Opo. Huwag mong nalapitin yung kapatid mo. Ganun sakit siya. Mm-mm. Eh po, paano po sa araw-araw? Paano nilalagpasan po yung mga ganitong pagsubok? Siyempre, unang-una, sa Panginoon. Kasi iglesia po kami, ang asawa ko naman ay diakono. Talagang bago yan umalis ako tumupad, nananalangin siya. Nagabayan yung anak niya, napagalingin. Tapos yun pag minsan, pag siya ay nagtrabaho sa umaga at kaya niya pa, sa gabi pa mamana siya. Kaya kahit na paano, yung ulam namin, hindi na bibilhin. Katulad kagabi, namana siya, di may ulam po kami ngayong Kumbaga yung ulam po, doon na lang din po kayo kumukuha yung sa pagpana-pana niyo po. Ay, bilang magulang po, ano po ba yung mga pinapakita niyo pong kalakasan po para sa mga anak niyo po? Sabi ko sa mga anak ko, nakikita niyo ang buhay namin ngayon. Hindi ko ako sa minamalit ang hanap buhay ni Papa niyo. Dahil dyan namin kayo binuhay. Ang gusto ko lang is mag-aral kayo mabuti para pagdating ng araw, mas maganda yung kinabukasan ninyo. Yan lang naman ang may bilang tayo. Wala naman tayong mga lupain na mas sa magulang natin. Hindi yun na lang sasabi ko. Kaya sabi ko mag-aral sila mabuti. Pag-igihan nila pag-aaral, makapagtapos sila para pagdating ng panahon, lahat ng pangarap nila matupad. Yan, di ba? At least maganda pa rin yung hangarin ni ate kahit may pinagdadaanan sila na sa sitwasyon nila ngayon, naisip niya pa rin pagtapusin, pag-aralin yung dalawa niyang anak kahit sa daming problema na dumarating sa kanilang buhay. Ngayon ate, bali ano po yung sa palagay niyo po na nagpapatatag po sa inyo bilang kayo po yung ina ng tatlo niyo pong anak na gaya po niyan, meron po kayong anak na may lumalaban sa karamdaman. Yung mga Bata lang po yung halos pinagkukuha niyo po ng lakas. yung mga anak ko, na siyempre, kapag ano pa yung silbihin bilang magulang ko, hindi mo sila, sila lang yung kumbaga sila lang yung bilang magulang is yung mga anak natin na pinapagpunan natin ng lakas. Kasi kailangan mo maging malakas para sila makakwenta na din. Bali, ano po yung mapapayo niyo po? Kaya po niyo bilang magulang na may pinagdaraanan, nalalagpasan yung mga pagsubok, ano niyo po yung maipapayo niyo po sa mga magulang na kagaya niya rin po may mga pinagdaraanan sa buhay? Laban lang po, tsaka una-una sa Panginoon Diyos, manalangin lang po para kahit na paano, malalagpasan din natin ang lahat ng pagsubok natin sa buhay. Ayan, ngayon po, sa mga nanonood po, baka meron po kayong gustong iparating, hingin po suporta. Ngayon po nanonood po sila, nakikinig po sila, mga possible po na mga gusto niyo pong hingin tulong para po sa kanila. Gusto ko lang po sana talaga yung request po ng doktor na sa MRI tsaka EEG niya para kumbaga malaman ko po kung ano po talaga yung sakit nung anak ko, kung kaya bang malunasan para kahit paano. Dapat nga po grade 1 na dapat siya ngayon susunod na pasukan Gusto ko rin siyempre siya bilang magulang, gusto mo rin makita ang anak mo na kahit paano makapagtapos din siya ng pag-aaral Yun lang po. Ayan, sa mga nanonood po, pwede niyo po kaming i-direct message sa aming Inspiring Twins sa mga nais pong tumulong at magbigay ng kahit papano, magbigay po ng tulong at suporta kila ate. Gaya po niyan, mapa-check up, mapa-MRI. Ayan, mapa-MRI ang
kanyang anak po. Ayan, sa mga nais po tumulong, pwede niyo po kaming i-direct message sa aming FB page, Inspiring Twins. Pwede rin po kayo mag-direct po sa aming GCash sa mga nais po magpaabot ng tulong kila ate po. Lahat po yun ay makakarating kala ate yung mga tulong pong ibibigay niyo. Ayan, maraming salamat po agad sa mga magbibigay ng tulong para kala ate. Ayan, maraming salamat po. Siyempre po, una po ang Panginoon po, sinasalamatan ko kasi kahit paano, araw-araw, binibigyan niya kami ng kalakasan, binibigyan niya kami ng biyaya sa araw-araw. Siyempre, salamatan ko rin po yung magulang ko kahit paano. Tutulungan po nila kami minsan-minsan, lalo pag wala na po. At yung tita ko po, talagang pag nalaman niya minsan masakit yung anak ko, lalo sabi niya, pumunta ako kay ganito, kunin ko yung pera na pa-check up sa bata. Ayan, bali ate, meron po kaming dalang konting tulong. Hindi naman po ganun kalakihan. Pero alam po namin kahit paano ay makakatulong ng ilang araw sa inyo. Ayan, papakuha lang po namin. Kahit pa paano po, sa ilang araw po, meron po kayong pagkain. Hindi man po siya ganun kalakihan, pero alam po namin kahit pa paano makakaresolba po siya ng ilang araw niyo po. Maraming salamat po. Ayan po, baka nais po magpasalamat po sa mga sponsors, sa mga tumutulong po, at sa mga tutulong pa po sa inyo po. Ayan. Maraming salamat po sa tumulong at sa mga tutulong pa po para sa anak ko. Nagpapasalamat na po ako agad at maraming salamat din po sa inyo kasi napuntahan niyo po kami dito sa amin. Ito po yung mga ibibigay po namin. Ito po bigas. Ayan. Thank you po. Ito pa po, bigas. Kahit pa paano makakatulong po ng ilang araw niyo po. Salamat po. Tapos ito po, grocery. Hindi naman po siya ganun karamihan. Pero alam po namin, sa ilang araw makakatulong po sa inyo. Ayan. Thank you po. Ano po ulit masasabi niyo po sa mga sumusuporta at possible po na may mga makadinig at makakita po sa inyo na tumulong po sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy po natin suportahan ang Inspiring Twins sa kanilang pagtulong sa mga katulad namin. At sa mga tutulong pa po, maraming salamat na po kagad. Para po sa mga magulang, alam ko po, ang pinaghuhugutan po natin lakas ay ating mga anak. Sila lang po yung alagaan po natin sila hanggang sa ating makakaya. Huwag po natin silang bibitawan. Sila lang po yung pag-asa natin bilang mga magulang. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much ate. God bless you. Ayan, lagi niyo pong tatandaan, nandiyan po si Lord. Gagabayan po kayo sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan niyo po sa buhay. Lagi niyo pong tatandaan na lahat po ng struggle na dumarating po sa ating buhay, may kaakibat na magandang kahihinatnan. Yan po.